So ito na po, ilang taon na nga po ba ako sa Canada? Dumating po ako ng September 2016 sa Canada. Nag-migrate kami ng asawa ko. Yung asawa ko taga dito po. Tapos walang-wala po talaga kami. Ang dala lang po talaga namin is mga damit. Tapos nakitira kami sa sa nanay ng asawa ko ng mga 2 taon. Nakarating po kami dito 2016 September. So 7 years na po ako dito, pero sa 7 years na po yun ay nagkaroon na po ako ng bahay, may sasakyan. Hindi po yan inutang yung sasakyan, bumili lang po kami ng second hand po siya, pero functional po talaga siya. Functional po siya, iba po siya kung sa Pilipinas ka bibili. Dito po kasi kapag yung sasakyan mo ay gumagana pa talaga at marunong ka lang talagang tumingin kung yung sasakyan is feasible pa ang gamitin, is hindi ka po malulubog sa utang sa sasakyan, kasi naman po yung sasakyan naglo-lose value po yun. The moment po na dala mo na yun, labas na yun sa dealership, na 20,000 down, yung 20% na po yun ng presyo ng sasakyan, wala na po. So yung asawa ko, siya po naging financial advisor ko pagdating sa pera. So yun po, hindi po talaga kami bibili ng bagong sasakyan. About naman po sa mortgage ko sa bahay, magpa 5 years na po siya sa Marso, tapos magre-renew na po ng interest rate na naman. So imbes po sa bahay ko po, imbes po na 25 years to pay siya, tapos nakuha ko siya 5 years ago. Okay, nakuha ko siya ng 2019 sa Marso. Pero may na lang po ako, 12 years to pay na lang, dahil lagi ko pong nilalagyan ng pera yung buwanang bayaran. Tapos nilalagyan din namin ng halaga yung one time payment. Bawal din po kasing mag-overpay, dahil ano po tawag doon, yung bangko kasi kailangan nila na magkaroon sila ng interest, kaya i-penalty po nila kapag nagbabayad ka ng sobra sa allowance na allowed mo bayaran sa isang taon. Kaya yun po, stay tuned.